Bata pa lang si Lila, mahilig na siyang magkwento ng kababalaghan sa kanyang mga kaibigan sa Amerika. Sa bawat slumber party, umiikot ang mga takutan at palaging may isang alamat na di mawawala. Ang tungkol kay Bloody Mary, isang multo na raw ng isang babaeng punong-puno ng galit at paghihiganti na nakulong magpakailanman sa loob ng salamin. Ayon sa kwento, si Mary ay dating manggagamot noong ika-19 na siglo, kilala sa kahusayan sa paghilom sa mga bata sa kanilang nayon. Ngunit isang gabi, isang batang babae ang biglang nagkasakit at namatay sa kanyang pangaalaga. Nagsimulang magbulungan ng mga tao na si Mary raw ang may gawa na siya'y isang mangkukulam. Sa takot at galit, nilusob ng mga residente ang kanyang kubo. Hinila siya papunta sa gitna ng bayan, pinahirapan at iniwan sa harap ng isang malaking salamin para pagtakwan ng lahat. Habang unti-unting namamatay, tumitig raw si Mary sa sarili niyang muka habang dumadampi ang dugo sa salamin, kasabay ng pagbitaw ng sumpa. Sino mang tumingin at tatawag ng aking pangalan ay sisingilin ko ng paghihiganting. Lumipas ang panahon. Mula sa ordinaryong tipanan ng mga bata, ginawa nilang ganitong laro. Papasok sa madilim na banyo, patayin lahat ng ilaw at magsindi ng isang kandila sa harap ng salamin. Kapag tumitig ka sa sarili mong mata at marahang binigkas ng 3 ulit ang Bloody Mary, sinasabing lilitaw ang multo ni Mary. Maputla ang muka, duguan ang mata, mahaba ang buhok at nakangiti ng may mahahabang ngipin. Isang gabing taglamig, nagpasya si Lila at 4 niyang kaibigan na subukan ito. Tumungo sila sa lumang bahay ni Lola ni Lila, tahimik at amoy amag. Nakapatay lahat ng ilaw. Ang taning liwanag ay mula sa maliit na kandilang puti. Isa-isa nilang sinara ang pinto ng banyo. Marahang nilak ang pintuan hanggang nagkakandungan sila sa harap ng salamin. "Natatakot na ako, Lila," bulong ni Emily nanginginig. Pero tinawanan lang siya ni Lila. "Walang kwentang aswang o multo. Gawa-gawa lang yan." Pero sa loob, mabilis ang pintig ng kanyang puso. Sabay-sabay silang tumitig at binigkas ng marahan na ang Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Walang nangyari sa una, ngunit habang tumatagal, nagiging malamig at mabigat ang hangin. Unti-unting nag-fog ang salamin na parang hinihipan mula sa kabilang mundo. May aninong sumulpot sa likod nila. Una, manipis at malabo, hanggang sa dahan-dahang humunghoy ang itsura. Isa-isang napuno ng kaba ang mga bata, lalo na nang magsimulang magdilim ang paligid, na tila lumulubog sila sa ibang dimensyon. Biglang nagmarka ng pulang guhit mula sa gilid. Tila may mahaba at maruming kuko na gumagasgas sa salamin mula sa loob. Dahan-dahan, lumitaw ang maputlang mukha ni Mary. Nangingitim ang paligid ng mata, duguan ang bibig, nakalawit ang dila habang lumalapit ng lumalapit. Tumili si Emily, pero walang tunog na lumabas. Tila kinagat ng dilim ang kanyang tinig. Ang batang si Tom ay napatalon at binato ang kandila, ngunit hindi ito namatay. Bagkus, mas luminaw ang liwanag at parang nagiging pula ang apoy. Nagpalitang tingin at sigawan ng mga bata, ngunit hindi sila makalabas.
hindi gumagalaw ang pinto. Bumundol ang malamig na hangin mula sa likuran ni Lila. Nang lingunin niya, halos humilik na sa pisngi niya ang anino ni Mary. Nanlalaki ang mga mata, hinihila ang dugo ang kuko at humahaplos sa kanyang balikat. Naramdaman niyang parang pinipiga ang kanyang dibdib, mahapdi at masikip. Humihingi siya ng tulong, ngunit tunog lang ng pabulong at halakhak ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwartong iyon. Bumalik ka rito. Bumalik ka rito. Ikaw na ang papalit. Bulong ni Mary habang lumiliyab na dugo ang mula sa salamin. Sa huli, nagising silang lahat na parang walang nangyari. Nasa sahig ng banyo, pawisan, nanginginig at may markang pulang gasgas ang braso ni Lila. Ipinagtabuyan nila ang salamin. Hindi na muling sinubukan ng laro, pero gabi-gabi naririnig ni Lila sa kanyang panaginip ang boses na nagbubulong ng Bloody Mary. At tuwing mapapatanaw sa saglit sa salamin, may aninong dumadaan sa likod niya, palapit ng palapit hanggang sa mapansin niya sa mata niya mismo nagsisimulang lumabo ang refleksyon.